Sinabi ng hipag ko na sasagutin niya ang buong package para sa 60th birthday party ng biyenan kong babae, 40 na mesa, nagkakahalaga ng G350,000. Pero pagdating sa bayaran, ako ang tinawag ng manager para magbayad. Napangisin na lang ako. Hindi pa kayo sapat para gulangan ako. Ang pangalan ko ay Isabel, nasa 30s na, at head of cost control sa isang kumpanya ng kalakalan. Ang trabaho ko ay tumingin sa mga numero at makita ang mga bagay na hindi nakikita ng iba. Para sa akin, ang pera ay hindi kailanman usaping emosyonal. Dapat malinaw, transparent, at kung sino ang gumawa, siya ang mananagot. Iyon ang prinsipyong pinanghawakan ko sa loob ng maraming taon. Siguro dahil din dito kaya sa mata ng pamilya ng asawa ko, ako ang tipo ng taong istrikta, seryoso at kung minsan hindi marunong makisama. Ang asawa kong si Marco, laging bukang bibig na mahal niya ako. Pero kapag nanay na niya o kapatid na babae ang usapan, bigla na lang ako ang kailangang magsakripisyo para sa kapakanan ng pamilya. At ang kapakanan na iyon, sa totoo lang, ay para lang mapanatili ang kanilang imahe at karangalan. Ang biyenan kong si Mama Carmen ay isang babaeng nabubuhay para sa amor propyo o ang sasabihin ng ibang tao sa harap ng mga kamag-anak. Palagi siyang umaaktong kagalang-galang at may pinag-aralan ng pamilya. Ngunit sa likod ng mga nakasarang pinto, iisa lang ang laging linya niya sa akin. Bilang manugang, dapat marunong kang makisama. At ang hipag kong si Katrina, kung prangkahan, ay tipo ng taong nabubuhay sa opinyon ng iba. Walang gaanong laman ang bulsa, pero kung magsalita, akala mo nasa ibabaw ng lahat. Mahilig siyang magpasikat, makipagkumpetensya, at lalo na hindi nagpapatalo pagdating sa forma. Ang 60th birthday party ni Mama Carmen ay ginanap sa isang malaking hotel, 40 na mesa, puno ng mga bisita. Ang mga kamag-anak mula sa magkabilang panig ay dumagsa, bahagyang dahil sa respeto, bahagyang dahil sa kuryosidad. Dahil bago pa man ang araw na yon, ipinagkalat na ni Katrina sa lahat ang linyang. Ako na ang bahala sa party ni Mama. Sagot ko lahat. Ako ang nag-asikaso ng lahat. Dahil sa mga salitang iyon, halos isang linggong lumaki ang ulo ni Mama Carmen sa tuwa. Nang dumating ang araw ng party, nakasuot si Mama Carmen ng isang pulang Filipiniana terno, maayos ang buhok, at rumarampa sa gitna ng ballroom na para bang hindi lang ito isang birthday party, kundi isang palabas. Mula pa lang sa simula, sunod-sunod na ang pagtaas niya ng baso. Bawat makasalubong ay nginingitian at sinasabihan, "Anak ko yan, siya ang nag-asikaso ng lahat." Wala akong ginawa kundi magpaganda. Pagkatapos ay lilingon siya sa akin, at ang tingin na iyon, sanay na ako. May halong pagmamalaki at pang-iinis, na para bang sinasabing, "Kita mo na, ang anak kong babae ang tunay na marunong makisama." Si Marco, nakatayo sa tabi ng nanay at kapatid niya. Nakangiti at tumatango, inaasikaso ang mga bisita na parang isang matagumpay na lalaki. Mas malakas ang boses niya kaysa karaniwan, tila nagmamalaki. Kung titingnan, aakalain mong ito ay isang masaya at ulirang pamilya. Tanging ako lang ang nakaupo sa isang sulok na mesa, tahimik na nagmamasid. Hindi ako ganong uminom, hindi rin ganong nagsalita. Pinanood ko kung paano nilibot ni Katrina ang bawat mesa, kung paano siya ngumiti, kung paano niya tinanggap ang mga papuri. Pinanood ko ang walang tigil na pagyayabang ni Mama Carmen, ang pagsang-ayon ni Marco, at alam ko, hindi magtatapos ng maayos ang gabing ito. Dahil 3 araw bago iyon, may natuklasan akong mga kakaibang detalye. Mga detalyeng kapag pinagdugtong-dugtong, ay bubuo ng isang patibong. Halos tapos ng kumain ng mga bisita, at nagsimula ng huminahon ng paligid. Ang tawanan at kwentuhan ay unti-unting humina, tanging tunog na lang ng pagtatama ng mga baso at mahinang kalansing ng mga kubyertos ang maririnig. Kalalagay ko lang ng baso ko ng tubig nang makita kong lumabas ang hotel manager, may hawak siyang folder at dumiretso sa direction ko, hindi kay Katrina, hindi kay Marco, kundi sa akin. Huminto siya sa harap ko, magalang na yumuko, at malinaw na sinabi, "Ma'am Isabel, hihingin na po sana namin ang bayad para sa natitirang balanse ng party ngayong gabi." Pagkasabi niya nun, biglang tumahimik ang buong mesa namin. At ang katahimikan ay kumalat. Ang mga katabing mesa ay nagsimula na ring huminto sa pag-uusap. Ilang pares ng mata ang lumingon, hanggang sa ang buong ballroom ay para bang may pumindot ng mute button. Si Mama Carmen, na may hawak na baso ng alak, ay natigilan sa ere. Mabilis na lumingon si Marco sa akin,
Ang mga mata niya'y nanigas sa gulat sa loob ng isang segundo. Si Katrina, kitang-kita ko ang mabilis na pamumutla ng mukha niya, pero sa isang iglap, nagawa niyang bawiin ang ekspresyon at magkunwaring naguguluhan. Hindi ako agad nagsalita. Kinuha ko ang statement of account, tiningnan ng bawat pahina. Ang numerong nakasulat ay malinaw na malinaw, hindi nakakagulat at sakto sa inaasahan ko. Ibinaba ko ang baso ng tubig at dahan-dahang tumayo. Tiningnan ko ang manager, pagkatapos ay isa-isang tiningnan ang mga miyembro ng pamilya ng asawa ko. Pinakamatagal na tumigil ang tingin ko kay Katrina, pagkatapos ay kay Marco, at sa huli kay Mama Carmen. Walang nagsasalita. Ngumiti ako, isang ngiting hindi malakas, pero sapat para marinig ng mga malapit. At sinabi ko, ang bawat salita ng malinaw at buo. Akala niyo ba talaga tatayo ako para bayaran ng mahigit 200,000 piso para lang iligtas ang peking karangalan na to? Walang kumilos, walang sumingit. Tinitigan ko sila ng diretso at ang boses ko'y nanlamig. Hindi pa kayo sapat para gulangan ako. Pagbitaw ko ng mga salitang iyon sa gitna ng party, para bang sinakal ang buong lugar. Pero kung tatanungin ninyo ako kung bakit sa sandaling iyon ay nagawa kong tumayo ng tuwid, at sabihin ang bawat salita ng ganoon. Sasabihin ko ang totoo, hindi dahil mas matapang ako sa kanila, kundi dahil nakita ko na ang patibong na ito halos kalahating buwan na ang nakalipas. Nagsimula ang lahat noong araw na tumuntong si Mama Carmen sa edad na 60. Isang ordinaryong hapunan iyon pero iba ang hangin sa bahay. Pagkaupo pa lang ni Mama Carmen sa mesa, buntong hininga na siya ng buntong hininga. Paulit-ulit niyang binabanggit kung gaano kabongga ang 60th birthday party ng kung sino at kung gaano karami ang apo ng kung sino. At tinapos niya sa isang linyang may diin, ilang beses lang magiging 60 ang isang tao sa buhay. Kung hindi gagawing enggrande sasabihin ng mga kamag-anak na naghihirap na ang pamilyang to. Tahimik lang ako, nagsasandok ng pagkain para sa asawa ko. Sa isip ko, may kutob na akong may mangyayari. At tama nga. Wala pang isang minuto, si Katrina na nakaupo sa tapat ko ay biglang ibinagsak ang mga kubyerto sa mesa, itinaas ang muka na para bang naghihintay lang ng tamang pagkakataon para umakyat sa entablado. Tumingin siya ng diretso kay Mama Carmen at buong yabang na sinabi, "Ma, ang birthday niyo ngayong taon, ako na ang bahala. Kahit 40 na mesa pa yan, kahit sa mamahaling hotel, sagot ko lahat, package deal." Natigilan ang lahat sa hapagkainan. Lumingon si Marco sa kapatid niya at kumislap ang mga mata na parang nakarinig ng isang bagay na ikinatutuwa niya. At si Mama Carmen, hindi na kailangang sabihin. Ang mga mata niya ay nagliwanag. Ang ekspresyong iyon tandang-tanda ko. Hindi lang saya, kundi isang uri ng pagwawagi. Lumingon siya sa akin, isang mabilis na sulyap lang, pero sapat na para maintindihan ko. Sigurado akong iniisip niya noon. Kita mo na? Ang anak kong babae ang marunong mag-asikaso, hindi tulad ng manugang na laging mahigpit sa pera. Agad na sumang-ayon si Marco, na may tonong parang isang lalaking nakakaunawa. Ang mga kabataan ngayon dapat malaki mag-isip. Kung lahat na lang tinitipid, kung lahat na lang kinakalkula, kailan pa tayo igagalang ng ibang tao? Narinig ko yon at alam kong hindi para sa nanay o kapatid niya ang mga salitang iyon. Para sa akin iyon. Hindi ako kumontra. Hindi rin ako tipo ng taong kapag may narinig na hindi maganda ay agad na tumatalak. Isa lang ang tinanong ko, nang mahinahon, nakuha mo na ba ang total cost estimate, Katrina? Lumingon si Katrina sa akin, at ang labi niya ay bahagyang umangat sa isang mapaklang ngiti. Sa tingin ng iba, mukha itong kumpiyansa, pero para sa akin, halatang halata na mas nangingibabaw ang kayabangan kaysa sa kakayahan. Walang kareaksyon siyang sumagot, "Huwag kang mag-alala, ate. Trabaho ko to, ako ang bahala." Di na ako nagsalita pa, pero sa loob ko, may isang tinik na bumaon. Dahil ang iba ay maaring maniwala, pero ako, hindi. Si Katrina ay walang stable na trabaho. Minsan sasabing online seller, minsan beauty consultant, tapos makikita mong nagpo-post ng mga check-in sa mga mamahaling restaurant. Pero kapag tinanong mo kung magkano talagang kinikita, hindi makasagot. Ilang buwan lang ang nakalipas, siya mismo ang nanghiram sa akin ng 10,000 dahil kailangan lang pansamantala, tapos nung singilan na, nagkunwaring nakalimutan. Ang isang taong ganoon, biglang mag-aalok na sagutin
ang isang party na nagkakahalaga ng E350,000. Narinig ko palang masakit na sa tainga. Pero iba si Mama Carmen. Nasa edad na siya kung saan mas mahalaga ang karangalan kaysa sa pera. Pagkatapos ng hapunan na iyon, biglang nagbago ang pakikitungo niya. Saan man magpunta ay pinagyayabang niya. Bawat makausap, ikinukwento. Isang araw pag uwi ko galing trabaho, naabutan ko siyang nakaupo sa sala, tumatawag sa isang pinsan niya, at tawa ng tawa. Si Katrina, ayaw akong pakialamin. Sabi niya, birthday ni Mama kaya responsibilidad niya. Dapat daw maipagmalaki ko. Dumaan ako at lalo pa niyang nilakasan ng boses, sinasadyang iparinig sa akin. Ilang araw ang lumipas, isinama ni Katrina si Mama Carmen para tingnan ang venue. Nagpicture sila sa bawat sulok, pati sa sample towel setup, pati sa backdrop. At ipinost sa social media na may mga caption na preparing for the most important person's special day. Ang mga kamag-anak ay nagsimulang mag-comment. May nagsasabing mapalad, may humahanga sa pagiging mabuting anak. Binabasa ni Mama Carmen ang bawat comment na may ngiti sa labi. Iba na ang kilos niya sa bahay, na para bang hindi pa man nangyayari ang party ay nabalot na siya ng isang uri ng karangalan. Tanging ako lang ang habang tumatagal ay lalong nanlalamig. Sa propesyon ko, na laging nakikipag-ugnayan sa mga supplier at partner, alam na alam ko ang isang bagay. Ang isang malaking party na may 40 na mesa, sa isang weekend pa, at sa isang mamahaling hotel, ay hindi basta-basta mairereserba sa salita lang. Siguradong kailangan ng down payment at hindi maliit na halaga. Hindi ko iyon sinabi, pero nagsimula akong maging mas mapagmatsyag. Napansin ko kung paano si Katrina sa tuwing mapupunta sa gastos ang usapan ay mabilis na umiiwas. Napansin ko na sa tuwing magtatanong si Mama Carmen ng karagdagang putahe o upgrade, malaki ang tawa niya at sasabihing, "Ma, huwag kayong mag-alala, kaya ko to." Ang mga taong totoong may pera ay hindi gaanong maingay. Tanging ang mga wala pero nagpapanggap na meron ang kailangang magsalita ng malakas. Isang tanghali, habang nasa opisina ako, nagkataong narinig ko ang isang kakilala sa industriya na nabanggit ang mismong hotel na iyon. Isang simpleng komento lang, pero sapat na para pagdugtungin ang mga hinala ko. Kalaunan nalaman kong si Katrina ay nagkandaw-tang utang, nang hiram sa 5,006, nakiusap sa kung saan-saan para lang makabuo ng bayong 70,000 na pang down payment. Ang ida 70,000 na iyon ay sapat para ma-reserve ang venue, sapat para maipagpatuloy ang pagganap bilang anak na sasagot sa lahat. Pero, ang natitirang balanse, wala pa siyang ideya kung saan kukunin. Nang malaman ko iyon, naintindihan ko ng malinaw, hindi na ito isang simpleng birthday party. Ito ay isang dula-dulaan ng karangalan na lumabi sa budget. At sa mga ganitong dula, laging may isang taong naiiwan sa likod para saluhin ang mga konsekwensya. At ang taong iyon, sa isip ng pamilya ng asawa ko, ay walang iba kundi ako. Dahil doon, nagsimula akong maging mas matandain sa bawat maliit na pagbabago sa bahay. At tama nga, pagkatapos lang makahanap ni Katrina ng pang down payment, nag-iba ang pakikitungo ng buong pamilya. Si Mama Carmen biglang nabawasan ng pamiminta sa akin. Wala na ang mga parinig na ang pera ginawa para gastusin, hindi para itago hanggang mamatay. Wala na rin ang maasim niyang boses sa tuwing makikita niya akong may binibili para sa sarili ko. Pinalitan ito ng isang kakaibang tamis na, para sa isang taong matagal nang nakasama siya, ay alam kong hindi pagmamahal, kundi paghahanda ng daan. Isang araw, pag-uwi ko, nandoon siya sa kusina. "Isabel," sabi niya sa malumanay na boses, "nagtinola ako. Alam kong pagod ka sa trabaho. Kumain ka para mabawasan ang pagod mo." Kung pakinggan, parang napakabait. Pero ang isang babaeng sa loob ng maraming taon ay laging naghahanap ng mali sa manugang niya, biglang naging maalalahanin kasabay ng pagpaplano ni Katrina ng isang party na lampas sa kanyang kakayahan. Hindi ako nakaramdam ng kagalakan, kundi ng kilabot. Ganon din si Marco. Karaniwan, hindi siya gaanong nagtatanong tungkol sa trabaho ko. Kapag late akong umuwi, nag-overtime ka na naman? At tama lang ang tanong. Kapag pagod ako, matulog ka na ng maaga, lang sasabihin. Pero nitong mga nakaraang araw, nagsimula siyang magtanong ng mas detalyado at laging sa mga sensitibong paksa.
Isang gabi, habang nagsa-cellphone siya, bigla siyang lumingon sa akin at kaswal na nagtanong, "Maganda siguro ang takbo ng kumpanya nyo ngayon, no? Malaki siguro ang bonus nyo." Nagpapatuyo ako ng buhok noon at natigilan ako. Tiningnan ko ang asawa ko at napangiti ng mapakla sa isip ko. Sa tagal naming magkasama, kilalang kilala ko na siya. Nagiging interesado lang si Marco sa kinikita ko kapag mayroon na siyang plano kung paano kukuha ng pera mula rito. Hindi ako direktang sumagot. "Okay lang naman," sabi ko. Pagkarinig niya, tumango-tango siya, pero ang bahagyang pagkadismaya sa mukha niya ay lalong nagpatunay sa hinala ko. Ilang araw pa, sinimulan na ni Mama Carmen ang paulit-ulit na pagbanggit sa akin sa harap ng iba. Minsan, may dumating na tita nila at ngingiti siya sabay sabing, "Itong si Isabel, magaling yan sa numero, sanay sa mga computation." Sa ibang araw, sa isang pinsan naman niya, sasabihin, marami ang kakilalang negosyante. Sa mga bayaran, kontrata, bank transfer, walang tatalo dyan. Kung hindi ka mag-isip, aakalain mong pinupuri niya ako. Pero alam ko, ito ang paraan niya para itanim sa isip ng iba ang isang papel na para sa akin, para pagdating ng oras na may mangyari, lahat ay aakalain na responsibilidad kong makialam. Ganon sila katakot. Hindi direktang pamimilit, kundi dahan-dahang paglalatag ng isang bitag. Pagdating ng panahon na mapansin mo, napapaligiran ka na ng mga mata, bibig, at katwiran ng ibang tao. Ganyan naman lagi ang pamilya ng asawa ko. Ayaw nila ng direktang komprontasyon kung kaya naman nila akong itulak sa isang sitwasyon kung saan ako mismo ang mapipilitang sumalo. Dahil alam nilang maayos akong tao, ayaw ko ng gulo, at ayaw kong mapahiya sa harap ng mga kamag-anak. Sa madaling salita, naniniwala silang kapag inabot na sa huling sandali, ako na mismo ang kakagat sa bala at magbabayad para lang manahimik ang lahat. Pero sa pagkakataong ito, nagkamali sila. Nagsimula na akong mag-ingat. Hindi ako nag-iskandalo o nagbunyag ng kahit ano. Nagmasid lang ako at dahan-dahang nag-imbestiga. Isang hapon, kaming dalawa lang ni Katrina sa bahay. Nagkukulay siya ng kuko sa sala, nakataas ang paa sa upuan, at humuhuni pa kasabay ng tugtog sa cellphone. Dumaan ako at nagkunwaring nagtanong, "Yung natitirang balanse, naasikaso mo na ba?" Pagkasabi ko noon, bahagyang natigilan ang kamay niyang may hawak na nail polish. Isang maliit na pagtigil lang pero sapat na para sa isang taong sanay magbasa ng numero at ekspresyon tulad ko na mapansin agad. Tumingin siya sa akin, mabilis na sumimangot at pabalang na sumagot. Sinabi ko nang ako ang bahala, di ba? Bakit ang dami mong tanong? Tumayo ako roon ng ilang segundo at tinitigan siya. Kung talagang handa na ang lahat, hindi ganoon ang magiging reaksyon niya na parang natapakan sa kalyo. Ang biglaang pagkainis na iyon, alam ko agad may malalim na butas sa likod niya na ayaw niyang makita ng iba. Hindi ako nakipagtalo. Tumango lang ako ng walang gana at dumiretso sa kwarto. Pero mula sa sandaling iyon, malinaw na sa isip ko, hindi sigurado si Katrina sa pera. At habang lalo siyang hindi sigurado, lalo niyang kailangang mag-ingay. Nang gabing iyon, ang lahat ng hinala ko ay unti-unting naging katotohanan. Medyo late na akong nagtatrabaho sa kwarto, malapit ng 11 p.m. Lalabas sana ako sa balcony para kunin ang mga damit na isinampay ko. Nang marinig ko si Marco na nakatayo sa labas ng hallway, may kausap sa telepono. Pabulong siyang nagsasalita, halatang ayaw may makarinig. Dahan-dahan akong humakbang at nagtago sa likod ng pinto ng kwarto namin. Sa una, pautal-utal lang ang naririnig ko, mga linyang tulad ng, "Oo, alam ko, huwag kang mataranta." Pagkatapos, medyo luminaw ang boses niya. Isang pangungusap lang pero sapat na para manlamig ang buong katawan ko. "Ituloy mo lang yan." Pagdating doon, kung kulang, ako na ang kakausap kay Isabel. Natigilan ako sa likod ng pinto. Hindi ko na kailangang marinig pa ang iba. Alam ko kung sino ang nasa kabilang linya. Hindi si Mama Carmen, hindi mga kaibigan. Tanging si Katrina lang. Ang pakiramdam noon ay mahirap ipaliwanag. Hindi isang ganap na sorpresa dahil matagal ko nang inaasahan. Pero kapag ang isang hinala ay nagiging isang malinaw na salita mula sa bibig ng sarili mong asawa, iba pa rin ang sakit. Hindi bumilis ang tibok ng puso ko. Sa halip, nanlamig ito. Naintindihan ko na ang lahat. Wala silang balak tumupad sa kanilang sinabi. Kailangan lang nilang gawing sapat na enggrande ang party,
Sapat na magarbo, sapat para maipagmalaki ni Mama Carmen. Ang natitirang bayarin, plano nilang sa huling minuto ay ipasa sa akin. Narinig kong nagpatuloy si Marco. Naiinis na para bang kinakausap ang isang batang tanga pero makulit. Oo, alam ko. Pero ngayon, huwag ka muna magsabi kay Mama. Lalo lang gugulo. Sa araw na yon, manahimik ka lang. Pagdating sa bayaran, kapag kulang sa harap ng maraming tao, hindi magmamatigas si Isabel. Ayaw niyang mapahiya si Mama. Ang pangungusap na iyon ay parang isang patalim na humiwa sa lahat ng natitirang pagtingin ko sa kanya. Pala sa mata ng asawa ko, hindi ako asawa kundi isang predictable na reaksyon. Isang taong automatikong magbabayad dahil lang sa takot na mapahiya sa harap ng mga kamag-anak. Hindi niya naisip na tanungin ako. Hindi niya naisip na respetuhin ako. Ang tanging kinakalkulan niya ay kung paano ako isusukol para mapilitang gawin ang gusto niya. Dahan-dahan akong umatras pabalik sa kwarto, naupo sa gilid ng kama, at nanlalamig ang mga kamay. Nang gabing iyon, hindi ako nakatulog. Nakatitig lang ako sa kisame, pinakikinggan ang bawat tiktak ng orasan, habang ang isip ko ay napakalinaw. Mula noon, maraming beses na rin akong napilitan ng pamilya niya na magtiis, magparaya, at maglabas ng pera para lang matapos ang gulo. Pero iba ito. Ito ay isang bitag na maingat na binalak. May nagplano, may sumuporta, at may nakahandang moral na dahilan para igapos ako. Sa sandaling iyon, hindi ko na ito tiningnan bilang simpleng usapin ng pera. 200,000, 250,000 o kung magkano man, numero lang iyon sa huli. Ang nagpanlamig sa akin ay ang pagtingin nila sa akin bilang isang kasangkapang magagamit. Akala nila, kapag dinala na nila ang maraming tao, kapag itinaas na nila ang bandila ng mapapahiya si Mama ay kusa na akong magbubukas ng wallet. Akala nila, para mapanatili ang karangalan ng pamilya nila, kakagatin ko ang bala at magiging panakip butas. Matagal akong nakaupo sa dilim at sa huli, napatawa na lang mag-isa. Ang tawa na iyon, hindi na malungkot, kundi malamig. Dahil sa puntong iyon, alam na alam ko na ang isang bagay, kung hindi ako maghahanda, gagamitin nila ang lahat ng mga tao at ang moralidad para isukol ako. Pero kung maghahanda ako ng maigi, ang mismong bitag na inilatag nila ang babaliktad at maglilibing sa kanila. Pagkatapos tumawa, naging kalmado ako sa kakaibang paraan. Siguro dahil kapag nakita mo na ang tunay na mukha ng isang patibong, hindi ka na natataranta. Ang iisipin mo na lang ay kung paano ito tatanggalin ng malinis. At mas maganda, kung paano hahayaang ang mga naglatag ng bitag ang siyang mabuhol dito. Kinabukasan, pumasok ako sa trabaho na parang walang nangyari. Binati ko pa rin si Mama Carmen nang may sapat na galang. Tahimik pa rin nag-almusal. At hinayaan si Marco na gampanan ang papel ng mabuting asawa at anak. Alam ko, sa mga panahong ito, hindi ko dapat ipahalata na may alam na ako. Isang pagkakamali lang, babaguhin nila ang plano at mawawala na ako sa kanilang mga galaw. Pagdating sa opisina, ang una kong ginawa ay hindi buksan ang email o tingnan ang mga report. Ikinandado ko ang pinto ng opisina ko, ibinaba ng bahagya ang mga blinds at hinanap ang isang contact sa telepono ko. Nakatago sa phone book ko ang numero ni Miss Tess, isang account executive sa mismong hotel kung saan nag-book si Katrina. Dati, 2 beses nang nag-organisa ang kumpanya ko ng event doon. Maayos ang naging working relationship namin. Hindi kami sobrang close pero sapat na para magtanong nang hindi magmumukhang ng uusisa. Tinawagan ko siya. Mabilis siyang sumagot sa pamilyar na masiglang boses. Hello Isabel, napatawag ka, ang tagal na nating hindi nag-uusap ha. Ngumiti ako, nakipagkumustahan ng kaunti at dumiretso sa punto. Sinabi kong may party ang pamilya ng asawa ko sa kanila. Gusto ko lang magtanong para makasiguro dahil maraming pinag-uusapan sa bahay at ayoko magkagulatan. Hindi naghinala si Miss Tess. Binuksan niya agad ang sistema nila. Ilang segundo lang. Sinabi niya, oo, yung 60th birthday party sa darating na weekend, di ba? 40 na mesa. Ang kontrata ay nakapangalan kay Miss Katrina. Yung gross 70,000 down payment, siya rin ang nag-transfer. Walang problema, Isabel. Narinig ko iyon at sumandal ako sa upuan. Hindi ako nagulat pero medyo gumaan ang pakiramdam ko. At least sa opisyal na papel, si Katrina ang nakapangalan at siya rin ang nag-down payment.
Ibig sabihin, sa legal na aspeto, wala akong responsibilidad na magbayad. Ang kinatatakutan ko mula sa simula ay hindi ang nasa kontrata, kundi ang mga palusot sa likod nito. At tulad ng kutob ko, ang sumunod na sinabi ni Miss Tess ang nagpatuwid sa pagkakaupo ko. Tumawa siya at kaswal na sinabi, "Ay nga pala Isabel, akala ko rin nung una si Miss Katrina ang sasagot sa lahat. Pero nung huli naming meeting para i-finalize ang menu, may espesyal siyang bilin sa akin." Sabi niya, kung sa araw ng event ay may mga biglaang gastos o kailangang i-approve, sa'yo na lang daw ako makipag-usap kasi ikaw daw ang may hawak ng pera sa pamilya. Nanahimik ako ng ilang segundo. Sapat na para mapansin ni Miss Tess sa kabilang linya na may mali. Uy, may problema ba? Mahina niyang tanong. Hindi ako agad sumagot. Nanlamig lang ang pakiramdam ko pero hindi na dahil sa gulat. Ito ang lamig ng isang kasuklam-suklam na bagay na nakumpirma ng malinaw na salita. Pala ganoon nga. Sa papel, nakapangalan pa rin si Katrina para maganda tingnan at maipagyabang sa mga kamag-anak. Pero sa aktual na proseso, gumawa na siya ng ibang daan. Tahimik na itinutulak ang hotel papunta sa akin. Kung may bigla ang gastos, kung kulang ang pera, kung may kailangang pirmahan agad, kung may kailangang mag-ayos para maging maayos ang lahat sa araw ng party, hindi na si Katrina ang hahanapin nila. Ako na. Si Katrina, hindi siya matalino sa paraan ng isang taong may prinsipyo, pero tuso siya sa paraan ng mga taong nabubuhay sa salita. Alam niya kung ano ang eksaktong sasabihin para gawin akong backup plan nang hindi man lang nagpapaalam sa akin. Huminga ako ng malalim at sinabi kay Miss Tess sa normal na boses. Wala naman po, Miss Tess. Gusto ko lang maging malinaw ang lahat. Kung sa araw na iyon ay may kailangang bayaran, pakitawagan na lang po ang taong nakapirma sa kontrata. Nag-alinlangan siya. Ang ibig mong sabihin, si Miss Katrina? Opo, maikli kong sagot. Kung sino ang umako, siya ang dapat managot. Ayoko lang pong mahirapan kayo. Nanahimik si Miss Tess sandali at marahil ay may naintindihan na siya. Sige, naiintindihan ko. Sasabihan ko ang staff na sundin ang proseso. Nagpasalamat ako, ibinaba ang telepono at matagal na naupo sa opisina. Hindi ako nagalit. Sa totoo lang, sa puntong iyon, hindi na ako nagagalit sa paraang biglaang sumisiklab. Natatawa na lang ako. Natatawa sa hungkag na karangalan ni Katrina, natatawa sa kung paano nakipagtulungan si Marco sa kapatid niya na para bang ang pagluloko sa asawa ay isang normal na bagay. At natatawa sa sarili kong pamilya-in-law na laging bukang bibig ang pagmamahalan at pagiging isang pamilya pero sa tuwing pera na ang usapan, tinitingnan ako na parang isang wallet na may paa. Pero ang mga pangyayari sa bahay ay lalong naging lantaran. Si Mama Carmen, mula noon, ay parang sinapian sa sobrang tuwa. Walang tigil ang tawag sa mga kamag-anak, kaibigan, at kahit sa mga dati niyang kakompetensya. Minsan, dumaan ako sa sala at narinig ko siyang nagsasalita ng malakas sa telepono. Nagkakaisa ang mga anak ko dito. Mula simula hanggang dulo, wala akong ginawa. Sabi ni Katrina, umupo lang daw ako at mag-enjoy. Pagkarinig ko noon, kailangan ko pang magmadali papuntang kusina dahil kung mananatili ako roon ng ilang segundo pa baka matawa ako sa harap niya. Nagkakaisa, walang ginawa. Habang lalo siyang nagmamalaki, lalong kumikitid ang daan palabas para kay Katrina. At habang lalong kumikitid ang daan, lalo nilang gugustuhing hilahin ako papasok para iligtas sila. Nagsimula akong tingnan ng mga bagay sa ibang anggulo. Dati, sa tuwing pipilitin ako ng pamilya niya na magtiis, iniisip ko na lang na palipasin na. Pero ngayon, naintindihan ko ng mas malinaw. Ang karangalan ay hindi lang isang masamang ugali. Para sa mga taong tulad ni Mama Carmen at Katrina, ito ay isang adiksyon. Handa silang gumastos ng higit sa kanilang kakayahan para lang makarinig ng ilang papuri. At kapag adik ka na, laging may kailangan kang isang panakip butas para magbayad sa mga kalasingan mo. Si Marco naman, patuloy sa pagganap bilang mabuting asawa, isang papel na sanay na akong makita. Hindi na niya direktang binabanggit ang tungkol sa bonus ko. Sa halip, nagsimula siyang magsalita ng paligoy at malambing. Isang gabi, habang nagtutupi ako ng damit, nakasandal siya sa headboard at mahinang sinabi, "Isang beses lang naman ang 60th birthday ni Mama Mahal. Alam kong hindi ka masaya nitong mga nakaraang araw pero sana wag mong palakihin ang mga bagay-bagay. Kung meron man daanin na lang sa maayos na usapan. Kung pakinggan,
Parang isang asawang nagpapayo sa asawa na panatilihin ang kapayapaan. Pero alam na alam ko, hindi iyon payo, kundi isang paghahanda sa isipan. Tahimik niya akong pinapaalalahanan na kung may mangyari sa araw na iyon, dapat ko itong daanin sa maayos na usapan. At ang maayos na usapan sa lengguwahe ng pamilya niya ay iisa lang ang ibig sabihin, kailangan ko maglabas ng pera at lunukin ang sama ng loob. Lumingon ako sa asawa ko at kalmadong nagtanong, ano bang ikinatatakot mong palakihin ko? Bahagyang natigilan si Marco, pero isang segundo lang, ngumiti siya. Wala naman, sinasabi ko lang, masyado ka kasing sensitibo. Hindi na ako nagsalita pa. Tinapos ko lang ang pagtutupi, inilagay sa aparador at pinatay ang ilaw. Sa labas, nanatili akong tahimik. Hinayaan ko silang isipin na naiinis lang ako sa maliliit na bagay, na wala pa akong alam, na sa huli maitutulak pa rin nila ako sa direksyong gusto nila. Pero ako lang ang nakakaalam. Mula pagkatapos ng tawag kay Miss Tess, may malinaw na akong prinsipyo sa isip. Maikli lang ito pero sapat para kapitan ko at hindi na muling lumambot ang puso. Kung sino ang nagpasikat, siya ang magbabayad. Mula ng gabing iyon, wala na akong sinabing kahit ano tungkol sa pera o sa party. Pumasok pa rin ako sa trabaho, sa tamang oras, kumain kasama nila kapag nasa bahay. Pinakinggan pa rin ang pagyayabang ni Mama Carmen, ang mga kwento ni Marco na parang walang nangyayari. Pero sa ilalim ng katahimikang iyon, kitang-kita ko kung paano nila unti-unting itinutulak ang kanilang sarili sa malalim na hukay. Habang papalapit ang party, lalong nagiging OA si Katrina. Sa simula, 40 na mesa lang sa basic package. Pagkatapos, pinalitan niya ng mas mahal na menu. Sabi niya, birthday ni Mama, kakahiya kung simple lang pagtatawanan tayo. Pagkatapos, nagpumilit siyang magdagdag ng LED wall, gallery table, champagne tower, at on-site photo printing para sa mga bisita. Pati ang inumin sa bawat mesa, pinalitan niya mula sa regular tungo sa mas mahal para lang mukhang sosyal. Sa bawat dagdag, si Mama Carmen hindi pumipigil kundi sumasang-ayon pa. Minsan lang sa buhay ko to. Kung gagawin, dapat bongga. Pagpasok pa lang ng mga tao, dapat mamangha sila. Habang nagsasalita siya, nanlalamig lang ako. Karaniwang takot ang mga tao sa kahirapan, pero si Mama Carmen, ang pinakakinatatakutan niya ay hindi ang mawalan ng pera, kundi ang matalo sa tingin ng paghanga ng iba. Isang araw, nakaupo siya sa sala, hawak ang telepono, nagyayabang sa kung sino-sino, dumaan ako at narinig ko siyang tumatawa. Si Katrina, napakadetalyado. Mula pagkain hanggang dekorasyon, lahat in-upgrade. Sabi niya, party ni Mama, hindi pwedeng basta-basta. Dahil lang sa linyang iyon, alam ko nang hindi na mananatili sa orihinal na presyo ang kabuuang gastos. Sa bawat dagdag, lalong lumalalim ang hukay. Hapon bago ang party, habang tinitingnan ko ang isang report, pumasok si Marco sa kwarto. Hindi siya agad naupo, nakasandal lang sa pinto na may ekspresyong nag-aalinlangan. Tumingin ako sa kanya, hindi nagsasalita. Sa huli, siya ang unang nagsalita. Bukas, pag pumunta ka sa party, magdala ka ng ATM card at cash, ha? Para kung may emergency, may magagamit tayo. Narinig ko iyon at dahan-dahan kong ibinaba ang ballpen. Ang mga salitang iyon, kahit mahinahon, ay ang pinakamalinaw na pag-amin mula sa kanya. Tiningnan ko siya at sinabi sa pantay na boses, pupunta ba ako sa birthday party ni Mama o sa isang rescue mission para sa kayabangan ng pamilya mo? Natigilan si Marco at sumimangot. Sinasabi ko lang para kung sakali, tayo-tayo lang naman sa pamilya ang magtutulungan, bakit kailangan mong palakihin? Ngumiti ako, pero hindi masaya. Pamilya, inulit ko. Kapag kailangan nyo ng pera ko, pamilya tayo. Pero kapag iniinsulto ako ng nanay mo at tinitingnan ako ng kapatid mo na parang wallet na naglalakad, bakit walang nakakaalala na pamilya rin ako? Sumimangot si Marco at nagsimula nang tumaas ang boses. Lagi mo nalang hinahalungkat ang nakaraan. Isang maliit na bagay, pinapalaki mo. Hindi na ako nakipagtalo. May mga taong kapag natumbok mo ang kanilang itinatago, automatiko silang magagalit para takpan ang katotohanan. Sanay na akong makita yon sa pamilya niya. Tumango lang ako at sinabi, sige, pupunta ako bukas. Kalmado ang pagkakasabi ko, kaya't kahit si Marco ay hindi nahulaan kung ano ang nasa isip ko. Kinabukasan, pagmulat pa lang ng mata ko, alam kong hindi magiging maayos ang araw na ito.
Iba ang hangin sa bahay. Maagang gumising si Mama Carmen, nagsuot ng terno, nagpaayos ng buhok, at nakaupo sa harap ng salamin mula 7 a.m. Ang mukha'y nagniningning na parang ikakasal. Si Katrina naman, hawak ang telepono, takbo dito, takbo doon. Tatawag sa hotel, tatawag sa photographer, magbibilin sa MC, malakas at puno ng sigla ang boses. Kung titingnan, aakalain mong siya ang may kontrol sa lahat ng bagay. Tanging ako lang ang kalmado. Pumili ako ng isang madilim na bestida, simple pero presentable. Nag-makeup ng bahagya, tinali ang buhok, at dinala ang karaniwang handbag. Walang nakakaalam na sa loob ng bag ko ng araw na iyon, walang ATM card na inaasahan nila. Ang dala ko ay kalinawan ng isip at sapat na memorya para hindi ko ilagay ang sarili ko sa papel ng tagabayad ng utang ng iba. Papunta sa sasakyan, lumingon pa si Mama Carmen at nagbilin. Maraming tao mamaya umayos ka ha? Huwag mo hayaang may makapagsabi na bastos ang manugang ng pamilyang to. Lumingon ako at ngumiti ng bahagya. Huwag po kayong mag-alala ma. Alam ko kung sino ang kailangang umayos ngayong araw. Natigilan siya sandali. Sumimangot pero hindi na nagtanong. Pagdating sa hotel, lahat ay ayon sa inaasahan ko. Mas magarbo pa kaysa sa aking inakala. Mula sa lobby hanggang sa ballroom, lahat ay maliwanag na pinalamutian. Ang backdrop ay nasa gitna, may malaking nakasulat na Happy 60th Birthday at litrato ni Mama Carmen na nakangiti. Si Katrina ay naglalakad sa gitna na parang siya ang may-ari, laging nakangiti at kumakaway. Bawat dumating ay masigla niyang sinasalubong. Opo tita, ako po ang nag-asikaso para kay mama. Narinig iyon ni Mama Carmen at ang mukha niya'y namukadkad sa tuwa. Si Marco naman, sa tabi niya, hindi maitago ang pagmamalaki. Maaga akong naupo sa mesa, nagmamasid sa lahat nang hindi nagsasalita. Napansin kong malakas tumawa si Katrina, pero habang papalapit ang pagtatapos ng party, nagsimulang maging malikot ang mga mata niya. Hindi ito mapapansin ng iba pero sa akin, iyon ang senyales ng isang taong naghihintay ng isang problemang hindi niya kayang lutasin. Ganon din si Marco. Nag-aasikaso siya ng bisita, nakikipagtawanan, pero paminsan-minsan ay mabilis na sumusulyap sa reception desk at sa area kung saan nakatayo ang mga manager. Lumipas ang party. Busog na ang lahat at ang mga papuri at pagbati ay sunod-sunod. Si Mama Carmen, namula ang pisngi sa alak at sa tuwa. Si Katrina, lalong naging perpekto sa pagganap bilang mabuting anak. Kung wala akong alam, baka purihin ko pa siya. At sa sandaling iyon nang ihain na ang dessert at nagsimula ng humina ang mga usapan, lumabas ang manager na may hawak na folder. Tumingin siya sa paligid, huminto ng ilang segundo, at dumiretso sa mesa namin. Kitang-kita ko, sa kabilang dulo, namutla si Katrina. Si Marco natigilan sa ere. Huminto ang manager sa harap ko, magalang na yumuko, at malinaw na sinabi, Ma'am Isabel, hihingin na po sana namin ng bayad para sa natitirang balanse ng party ngayong gabi. Tumingin ako sa kanya, ang buong ballroom ay nagsimula ng lumingon, natigilan si Mama Carmen, si Katrina nagkunwaring naguguluhan. Si Marco, nakatitig sa akin na para bang pinipilit akong intindihin ang gusto niyang mangyari. Kinuha ko ang statement of account, tiningnan ito at ibinaba sa mesa. Pagkatapos, dahan-dahan akong tumayo, tiningnan ang bawat mukha sa pamilya ng asawa ko, hinintay na tuluyang tumahimik ang lahat bago magsalita. Malinaw ang bawat salita. Akala niyo ba talaga tatayo ako para bayaran ng mahigit 200,000 piso para lang iligtas ang peking karangalan na to? Hindi pa kayo sapat para gulangan ako. Sumabog na ang katahimikan sa ballroom pagkatapos ng sinabi kong iyon. Pero ang nakapagtataka, habang parami ng parami ang mga matang nakatingin sa akin, lalo akong nakakaramdam ng kalinawan ng isip. Siguro dahil ilang araw ko nang hinihintay ang sandaling ito. Wala ng gulat, wala ng taranta, at lalong wala na ang dating ugali na lunukin na lang ang sama ng loob. Kinuha ko ulit ang statement of account at dahan-dahang binuklat ang bawat pahina. Ang kaluskos ng papel sa gitna ng katahimikan ay dinig na dinig. Binasa ko ng malakas, sapat, para marinig ng mga katabing mesa. Total bill, 372 kumanor. Down payment, E70,000. Remaining balance, 302,000. Tama ba? Ang manager na nakatayo sa harap ko ay medyo nag-alangan pero tumango pa rin. Opo, ma'am. Ibinaba ko ang papel at diretsyong tiningnan si Katrina.
Wala pang 3 hakbang ang layo niya sa akin at naninigas na ang mukha niya pero pinilit pa rin ngumiti. Nagtanong ako sa normal na boses. Normal, na maintindihan ng lahat na binibigyan ko siya ng huling pagkakataon para iligtas ang sarili niya. Ikaw ang umako sa lahat, di ba? Sige, bayaran mo na ang natitira. Natigilan si Katrina. Kitang-kita kong malakas siyang lumunok. Pero pagkatapos ng ilang segundo, tulad ng isang taong sanay mabuhay sa salita, pilit siyang ngumiti, lumingon sa mga katabing mesa na para bang humuhugot ng lakas ng loob at nagsalita ng malakas. Ano ka ba, ate? Ikaw naman ang nakipag-usap sa hotel, di ba? Ikaw na muna magbayad, babayaran na lang kita pag-uwi. Narinig ko yon at natawa ako. Hindi masayang tawa, kundi isang tawang nagpangiti sa mga katabi namin na magtinginan sa isa't isa. Tumingin ako sa kanya. Nakipag-usap? Ano bang pinagsasasabi mo? Pagkasabi ko noon, nagsimula ng magbulungan ang mga tita at tito sa malapit. May sumimangot, may umayos ng upo para mas makarinig. Nakita ni Marco na lumalayo na ang sitwasyon sa gusto niyang mangyari kaya agad siyang sumingit. Mabilis siyang lumapit, nagngingit-ngit ang mga ngipin at pabulong na sinabi, Isabel, huwag kang gumawa ng eksena. Ang daming bisita. Lumingon ako sa asawa ko. Ang lalaking ito, sa ganitong sitwasyon, takot pa ring mapahiya. Tinanong ko siya ng diretsyo, hindi ibinababa ang boses. Takot kang mapahiya? E di sabihan mo ang kapatid mo na magbayad. Hindi ko naman inako yan. Ang mga salitang iyon ay parang isang sampal na ibinato sa gitna ng ballroom. Si Mama Carmen, na nakaupo sa presidential table, hawak pa ang baso, ay biglang nagbago ang mukha. Mabilis siyang tumayo at ang upuan sa likod niya ay gumawa ng isang nakakabinging tunog. Kahit nanginginig na, pinilit pa rin niyang panatilihin ang kanyang dignidad. Tiningnan niya ako at pilit na sinabi, Isabel, anak, bayaran mo na muna. Sa bahay na natin pag-usapan, masayang araw to para sa akin. Tiningnan ko siya. Kung ilang taon lang ang nakalipas, baka sa linyang masayang araw para sa akin, kinagat ko na ang bala at inilabas ang ATM card. Pero hindi ngayon. Ngayon, ang nakikita ko lang ay ang masayang araw na iyon ay binuo sa kasinungalingan at pagkalkulan ng sarili niyang mga anak. Pinutol ko agad ang sasabihin niya. Hindi po ako magbabayad. Kung sino ang nangako, siya ang dapat tumupad. Sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, bilang manugang, ganoon katindi ang sinabi ko sa biyenan ko sa harap pa ng mga kamag-anak. Narinig ko mismo ang boses kong nanlalamig. Hindi dahil nagpapanggap akong matapang, kundi dahil pagod na akong magbigay ng konsiderasyon sa kahit sino. Pagkatapos noon, kumalat na parang alo ng bulungan sa bawat mesa. May mga nagtanungan, may isang tita na hindi na nag-abalang takpan ng bibig at sinabing, Ha? Sino ba talaga ang umako? May isang tito na nakatingin ng masama kay Katrina. Ang dating masayang ballroom, ngayon ay puno na ng bulungan at nakakailang nakatahimikan. Doon lang talaga namutla si Katrina. Hindi na yung peking pamumutla kanina, kundi totoong puti na parang papel. Tumingin siya sa nanay niya, sa kuya niya, at sa akin. Alam kong naguguluhan na siya dahil hindi nangyari ang nasa isip niya. Akala niya, kapag lumapit na ang manager sa akin sa harap ng maraming tao, kusa na akong magbabayad para iligtas ang karangalan ng pamilya. Hindi niya inasahan na tatayo ako at sasabihin ang lahat ng prangkahan. Si Marco naman, wala na ang dating postura. Ang ugat sa sentido niya ay kitang-kita, ang labi ay mahigpit na nakatikom, at ang mga mata ay palipat-lipat sa akin, sa manager, at sa mga kamag-anak. Alam na alam ko ang nararamdaman niya. Hindi pag-aalala para sa akin o sa nanay niya, kundi pagkataranta dahil ang kanilang palabas ay napupunit sa gitna ng maraming tao. Ang manager, hindi alam kung aatras o susulong. Tumingin siya sa akin, tapos kay Katrina, naghihintay kung sino ang aako. Ako naman, nakatayo lang sa tabi ng mesa, ang kamay ay nasa ibabaw ng bil, kalmado na kahit ako ay nagtataka. Hindi na ako nagsalita, sapat na ang nasabi ko. Ang susunod na hakbang ay hindi na sa akin. Nasa mga taong malakas ang loob na umako. Si Mama Carmen, tumingin mula sa akin, kay Katrina at kay Marco. Sa unang pagkakataon, may nakita akong kakaibang emosyon sa mga mata niya. Hindi pa ito ganap na pagising sa katotohanan, pero tiyak na hindi na ito ang pagmamalaki tulad kanina.
At si Katrina, nagsimulang manginig ang labi niya. Pilit siyang lumunok, pilit ngumiti, pero lalong lumalabas ang kanyang pagkaalanganin. At sa sandaling iyon, nang mapansin na ng buong ballroom na may mali, alam ko na ang karangalan na pinaghirapang itayo ng pamilya ng asawa ko sa loob ng kalahating buwan, sa wakas ay nagsimula ng gumuho. Nang makita ni Katrina na nag-iiba na ang tingin ng mga kamag-anak, agad siyang nag-iba ng tono. Hindi na siya tulala, bigla siyang napahawak sa dibdib at sunod-sunod na kumurap na parang iiyak na. At tulad ng karaniwang galaw ng mga taong nagkakamali pero gustong agawin ang papel ng biktima, lumingon siya sa akin at sumigaw, "Ginagawa mo to para sirain ang party ni Mama, di ba?" Pagkasabi niya noon, ilang matatandang kamag-anak ang lumingon sa akin. May sumimangot, may bumuntong hininga, may nagpakita ng hindi pagsang-ayon. Alam ko ang reaksyong iyon. Dahil sa tingin ng iba, hindi na mahalaga ang punot dulo. Ang nakikita lang nila ay sa gitna ng birthday party ng biyenan, tumangging magbayad ang manugang at sinira ang kasiyahan. Sapat na iyon para isipin nilang sobra na ako. Isang tita ni Mama Carmen ang bumulong, pero dinig na dinig ko, kung may problema, sa bahay na lang pag-usapan. Nakakahiya sa mga tao. Isang tito naman ang umiling, puno ng pagkadismaya. At si Katrina, nang makita ang mga ganitong reaksyon, lalo siyang lumakas ang loob. Kinagat niya ang labi, nagsimulang mamasa ang mga mata, at nagsalita sa tunong parang biktima. Pinaghirapan ko to para kay Mama. Tapos sa huli, sasabihin mo yan? Anong gusto mong isipin ng buong angkan tungkol kay Mama? Narinig ko iyon at muntik na akong matawa. Talagang kapag gipit na, saka lalong umaarte. Pero sa pagkakataong ito, hindi ko siya pinutol. Hinayaan ko siyang magsalita, hinayaan kong dumami pa ang mga matang masama ang tingin sa akin. Dahil alam ko, para may lantad ang isang taong umaarte, kailangan mong hayaan siyang palalain ang kanyang pag-arte. Nang matapos siya, dahan-dahan akong yumuko, kinuha ang cellphone ko. Nakabukas na ang notes app na inihanda ko. Hindi ako nakipagtalo sa kanya o sa mga kamag-anak. Dumiretso ako sa manager, ipinakita ang cellphone ko, at malinaw na sinabi, "Pakibasa po sa lahat kung sino ang nakapirma sa kontrata." Natigilan ng manager. Halatang hindi niya inaasahan na aabot sa ganito. Sumulyap siya kay Katrina, kay Mama Carmen, at sa akin. Ang pag-aalinlangan niya ay nagpapakitang alam niyang nasa gitna siya ng gulo. Pero sa harap ng buong ballroom, hindi siya maaring umiwas. Sa huli, tumikhim siya at dahan-dahang sinabi, "Ang kontrata po ay nakapangalan kay Miss Katrina." Ang nag-transfer din po ng gay 70,000 na down payment ay siya rin. Pagkasabi niya noon, "Oh, ang mga katabing mesa." Hindi malakas, pero sapat para marinig ng lahat. Ang ilan na kanina'y masama ang tingin sa akin ay biglang napalingon kay Katrina. May isang tita na napabulong ha. Bakit sabi niya kanina yung manugang ang nakapangalan? Hindi ko hinayaang humupa ang bulungan. Humakbang ako at tumayo sa gitna, sapat para makita ko ng lahat. Itinaas ko ang cellphone ko at tumalas ang boses ko. At eto pa, tiningnan ko si Katrina ang bili niya sa hotel. Kung may bigla ang gastos o kailangang bayaran, hanapin ang hipag ko kasi siya ang may hawak ng pera. Tama ba? Ang mukha ni Katrina na kanina'y maputla ay lalong namuti. Hindi na ito hiya, kundi takot. Nakibit-kibit ang labi niya bago nakasagot ng pautal-utal. Sinabi ko lang yon para mas madali. Pinutol ko agad siya. Hindi mo sinabi para mas madali. Sinabi mo yon para kapag kinulang ang pera, ako ang pipilitin nilang magbayad. Bawat salita ko ay mabagal at malinaw. Walang sigaw, walang iyak, walang galit. Pero ang kalmadong boses na iyon ang nagparinig sa lahat ng dumi sa kwentong ito. Sa baba, nagsimula ng sumandal ang mga tao na parang nanonood ng isang pasabog. Isang tita ang umismid kay Katrina at umiling. Ang iba, kahit walang sinasabi, ay nagbago na ang tingin. Mula sa pagiging mausisa at inis sa akin, naging pagdududa at pagsisiyasat na sa anak ng mismong may birthday. Sa puntong iyon, hindi na nakatiis si Marco. Lumapit siya, pulang-pula ang mukha at marahas na hinawakan ng braso ko. Masakit ang pagkakahawak niya, hindi dahil sa lakas, kundi dahil dala nito ang lahat ng inis at pagkataranta niya. Nagingit-ngit ang ngipin niya. "Tumigil ka na, Isabel. Sa bahay na tayo mag-usap." Tiningnan ko siya. Sa isang segundong iyon,
Nakita ko ang tunay niyang mukha. Hindi na ang mabuting asawa, hindi na ang anak na natatakot malungkot ang ina, kundi isang taong nasira ang plano kaya nagpapanik at gustong patahimikin ako. Mabilis kong binawi ang braso ko kaya't kahit siya ay natigilan. Tinitigan ko siya sa mata at sinabi ng malakas para marinig ng lahat. Hindi, ngayon natin to pag-uusapan. Lumingon ako, tiningnan si Mama Carmen, si Katrina at ang lahat ng matang nakatingin sa akin. At sinabi ko ang isang pangungusap na, sa loob ng maraming taon bilang manugang, hindi inakala ng sino man na sasabihin ko sa harap ng maraming tao. Hindi ako ang ATM ng pamilyang to. Natigilan ang buong ballroom. Wala nang tunog ng kubyertos, wala nang pag-usog ng upuan, wala nang bulungan. Ang katahimikan ay sobrang kapal na dinig ko ang sarili kong paghinga. Si Mama Carmen, tulala. Si Katrina, parang rebulto. At si Marco, tumingin sa akin na parang isang estranghero. Sa sandaling iyon, alam kong tumawid na ako sa huling linya. Hindi na ako ang manugang na laging tahimik. At kapag ang katahimikan ay nabasag na, wala nang sino man sa pamilya ng asawa ko ang makakapagbalik nito sa dati. Pagkasabi ko noon, para bang sinakal si Katrina. Tulala siya, nanginginig ang mga balikat, at biglang nagtakip ng muka at humagulgol. Pero alam ko, hindi iyon ang pagbagsak ng isang taong nagsisisi. Iyon ay isang iyak na may halong arte, para ilabas ang takot at para makuha ang simpatsya ng iba. Ginawa ko lang naman to para kay Mama, sabi niya. Hindi ko naman akalaing aabot sa ganito. Hindi ko inasahang papalalakihin mo ng ganito. Narinig iyon ng ilang matatanda at nagsimulang magsalita. Pero hindi na kasing sigurado ng dati ang kanilang tono. Hay, kung may problema sa pamilya, sa bahay na lang sana, sabi ng isang tita. Mali nga si Katrina, pero dapat tinulungan na lang, sabi naman ng isa. Narinig ko ang lahat pero hindi ako sumagot. Tiningnan ko lang si Katrina na umiiyak at ang mga nag-aalangang tingin sa paligid. Alam ko, ito ang sandaling pinakamadaling bumigay. Dahil ang mga tao, kapag may nakitang umiiyak, nakakalimutan na kung ano ang ginawa nito. Pero ako hindi. Hindi ko nakalimutan kung paano niya binalak na ipasa ang bayarin sa akin. Lalo na ang boses ni Marco sa balcony. Kung kulang, ako na ang kakausap kay Isabel. Biglang humakbang si Marco, pulang-pula ang muka at sumigaw na para bang siya ang bida. Sige na! Kung kulang, ako na ang magbabayad! Masaya ka na? Nagbulungan na naman ang mga tao. Ang ilan tiningnan siya na parang sa wakas nagsalita ng lalaki. Pero ako tiningnan ko siya ng diretsyo ng lalamig. Tinanong ko siya ng mabagal, saan ka kukuha ng pera? O, pera ko ang kukunin mo. Ang tanong na iyon ay sumapol sa gitna ng pagtatangka niyang bawiin ang karangalan kaya parang isang sampal ito sa mukha niya. Natigilan siya. Ang mga kamag-anak nagtinginan. Isang tita ang napabulong. Teka, kaninong pera ba talaga ang ginagastos? Hindi ko siya binigyan ng pagkakataong umiwas. Ilang taon na. Ang bayad sa bahay, sa kotse, sa pagpapaospital ni Mama. Sino ang sumasagot? Magsalita ka. Dumikit ang hangin sa ballroom. Hindi ko kailangang sumigaw. Ilang tanong lang, sapat na. Dahil iyon ang totoo. Ang kondo na tinitirhan namin, ang buwan ng hulog, ang mga pagkakataong na ospital si Mama Carmen, karamihan ay mula sa akin. Hindi sa walang kinikita si Marco pero ang pera niya ay laging may dahilan para maubos. Minsan investment sa kaibigan, minsan para sa negosyo, minsan tulong sa kapatid. Ang laging naiiwan para sumalo sa lahat ay ako pa rin. Binuksan ni Marco ang bibig niya para magsalita, pero isinara rin ulit. Umiwas siya ng tingin. Sa unang pagkakataon, hindi siya makasagot sa harap ng maraming tao. Hindi dahil sa hiya, kundi dahil ang katotohanan ay sobrang linaw. Lumingon ako kay Mama Carmen. Nakatayo pa rin siya, pero hindi natuwid. Ang mga mata niya, na kanina'y galit sa akin, ay may bahid na ng pag-alinlangan. Tumingin siya kay Marco, tapos sa akin. Alam ko sa sandaling iyon, nagsimula na siyang magtanong sa sarili niya. Ang manugang ba na lagi niyang tinatawag na makwenta ang siya palang bumubuhat sa buong pamilya? Pero hindi ako tumigil doon. Lumingon ako kay Katrina. Umiiyak pa rin siya pero mas mahina na. Tiningnan ko siya ng diretsyo. Gusto mong magpasikat, dapat kaya mong panindigan. Walang sasalo sa'yo habang buhay. Tumingin siya sa akin
Ang mga mata niya ay hindi na nagpapanggap na biktima kundi puno ng galit. Galit ng isang taong sanay na gamitin ang luha para makalusot. Ngayon, sa unang pagkakataon, hindi ito gumana. Mula sa mga katabing mesa, tuluyan nang nagbago ang mga tingin. Kanina, ako ang kontrabida. Ngayon, naiintindihan na nila. Hindi na ito isang simpleng birthday party. Isa itong palabas ng kayabangan na lumabi sa budget na may planong ipasa ang bayarin sa iba. Ang mga dating nagpapayo sa akin na magtimpi, ngayon ay tahimik na lang o umiiling. Ang buong ballroom, hindi na ako ang tinitingnan bilang kontrabida. Tinitingnan na nila kung sino ang dapat tingnan. Si Katrina, si Marco, at ang kanilang karangalan at pagkalkula na unti-unting nalalantad sa harap ng lahat. At ako, sa unang pagkakataon, hindi ko naramdamang nag-iisa ako. Dahil alam ko, mula sa sandaling iyon, bumaliktad na ang sitwasyon. At ang mga taong akala ay magagamit nila ang opinyon ng iba para yuko ako, ngayon, sila na ang tinititigan ng lahat. Nang makita ni Katrina na sa kanila na nakatutok ang lahat, tumigil na siya sa pag-iyak. Nakatayo lang siya roon, ang muka ay nanigas. Si Marco nagngingit-ngit ang mga ngipin. Si Mama Carmen umupo at ang dating pagmamalaki ay napalitan ng pagkalito. Alam ko, kung titigil ako rito, may palusot pa sila. Sasabing misunderstanding lang, hindi. Matagal ko na silang tiniis para malaman na kung bubuksan mo ang isang bagay, dapat hanggang sa ugat. Tiningnan ko si Katrina. Yung gray 70,000 na down payment, inutang mo sa 5,006, di ba? Pagkasabi ko noon, para siyang natapakan. Nanlaki ang mata niya, hindi makapagsalita. Kung hindi totoo, sasagot siya agad. Ang reaksyong iyon ay sapat na. Nagsimulang magbulungan ng mga tao. Diyos ko, umutang sa 5,006? Sabi ng isa, hindi ko siya binigyan ng oras. 3 araw ang nakalipas, tumawag sa akin ang pinagkakautangan mo. Akala mo hindi ko alam? Doon na naging malinaw ang mga bulungan. Naku po, may tumingin kay Mama Carmen na may halong awa. Ang karangalan na iningatan niya buong gabi ay unti-unting nadudurog. Nagsisinungaling ka, sabi ni Katrina, pero ang boses niya ay wala ng bigat. Habang lalo siyang tumatanggi, lalong lumalabas ang kanyang pagkataranta. Kung nagsisinungaling ako, bakit ganyan kaputla ang mukha mo? Tanong ko. Kung gawa-gawa ko lang to, bakit hindi mo ako kayang tingnan ng diretso? Kinagat niya ang labi. Alam kong arte na naman siyang iiyak, pero wala nang maniniwala. Lumingon ako kay Mama Carmen. Sa isang iglap, para siyang tumanda ng 10 taon. Ma, tanong ko, sa tingin niyo po, nagpapakita ba ng pagmamahal ang anak niyo o ginagamit niya ang karangalan niyo bilang taya? Natigilan siya. Sa unang pagkakataon, hindi niya nagawang ipagtanggol ang anak niya. Siguro, hindi niya rin inasahan na sa likod ng lahat ng pagyayabang, may utang sa 5,006 at hindi biro ang 5,600. Pulang-pula ang mukha ni Marco, tama na yan. Bayaran na yan at umuwi na tayo. Lumingon ako sa asawa ko. Ang linyang sa bahay na pag-usapan, sanay na ako dyan. Sa labas, sila ang mali. Pag-uwi, ako ang pipiliting manahimik. Hindi na ngayon. Lumingon ako sa manager. Sundin niyo po ang kontrata. Kung sino ang pumirma, siya ang magbabayad. Tumango ang manager. Pinutol ko na ang huling daan palabas para kay Katrina. Tiningnan ko silang lahat. Ngayong gabi, hindi ko ililigtas ang pekeng karangalan na to. Walang sumagot. Si Katrina, tulala. Wala nang nagsabing dapat akong makisama. Ang mga dating nagpapayo, ngayon ay tahimik na lang, naiintindihan na ang lahat. Dahan-dahang umupo si Mama Carmen. At sa sandaling iyon, alam ko na ang dula-dulaan ng birthday party na binuo nila sa kayabangan, utang at pagkalkula ay tuluyan ng bumagsak. Ang party na iyon ay hindi bumagsak sa isang malakas na kalabog, kundi unti-unting nadurog sa harap ng lahat. Ang dating papuri ay naging bulungan, pag-iling, at mga mapanuyang ngiti. Ang pinakakinatatakutan ni Mama Carmen ang makita ng iba ang tunay nilang muka ay nangyari. Muling pinaalalahanan ng manager si Katrina tungkol sa bayad. Napaupo na lang siya, wala nang masabi. Ang imahe ng mabuting anak na binuo niya ay namatay sa mismong araw na gusto niyang magpasikat. Si Marco, pagkatapos ng halos 10 minutong kaguluhan, ay kinuha ang telepono at pumunta sa isang sulok para tumawag.
Alam kong nanghihiram siya ng pera. Siguro iyon ang pinaka nakakahiyang tawag sa buong buhay niya. Ang lalaking laging gustong magmukhang mayaman at kagalang-galang, ngayon ay kailangang magmakaawa para magbayad sa party na inangkin ng kapatid niya. Pagbalik niya, putla na ang mukha niya. Alam kong nawalan siya ng pera at nawalan siya ng muka. Mas masakit ang pangalawa. Nang makumpirma ang bayad, nagsimula nang umuwi ang mga bisita. Hindi na masaya. Ang iba, tumatango na lang kay Mama Carmen. Ang iba, sa labas na nagbubulungan. Ang karangalan na pinakaiingatan ni Mama Carmen ay naging abo. Nakatayo lang ako roon, hindi masaya, pero pagod. Pagod na makita ang isang pamilyang inilabas ang lahat ng kanilang dumi sa publiko. Pero kasabay ng pagod, may kakaibang gaan. Para bang isang malaking bato sa dibdib ko sa loob ng maraming taon ang kalahati ng naalis. Ang daan pa uwi ay napakatahimik, walang nagsasalita. Si Marco, mahigpit ang hawak sa manibela. Si Katrina, mugto ang mata sa likod. Si Mama Carmen, tulala. Alam ko, hindi pa tapos ang lahat. Ang totoong bagyo, pag-uwi pa lang magsisimula. At tama nga ako, pagpasok pa lang sa sala, ibinato ni Marco ang susi sa mesa. Sobra ka na, Isabel! Sigaw niya. Inilapag ko ang bag ko. Hindi ako sobra. Ayoko na lang maging tanga. Lalo siyang nagalit. Pero bago pa siya makapagsalita, humagulgol na naman si Katrina. Kadugo ka namin pero hindi mo kami tinulungan. Nakita mong napahiya si Mama pero wala kang ginawa. Tiningnan ko siya. Ang pagtulong, kusa. Ang pamimilit, panlalamang ang tawag dyan. Natigilan siya. Si Mama Carmen, na kanina patahimik, ay nagsalita. Ang boses niya'y pagod. Tama na. Kasalanan to ni Katrina. Natigilan ang lahat. Maging ako, hindi ko inaasahan yun. Hindi pa ito ganap na pagbabago, pero ito ang unang lamat. Ang unang beses na hindi niya kinampihan ng anak niya. At alam ko dahil doon, lalo akong aawayin ni Marco at Katrina. Gaya ng inaasahan, si Marco ang unang sumabog. Sinira mo ang pangalan ng pamilyang to. Sigaw niya. Tinuturo ako. Kapag asawa ka, dapat kinakampihan mo ang pamilya mo. Hindi tinutulak sa kahihiyan. Natawa ko. Asawa mo ako, hindi ATM na walang limitasyon para sa pamilya mo. Sumingit si Mama Carmen, kahit na party ko yon. Kung maliit na halaga lang yan, bakit hindi nyo pinagbayad ang anak nyo? Tanong ko. Natigilan na naman ang lahat. Ang tingin ni Mama Carmen kay Katrina ay may halong pagdududa na. Dahil doon, lalong nataranta si Marco. Lumapit siya sa akin at pilit na kinalma ang boses. Sige na Isabel, mag-transfer ka ng 302,000. Utang na lang namin, pamilya naman tayo. Tumawa ako ng malakas. Hindi ka ba nahihiya sa sinasabi mo kapag kailangan nyo ng pera, pamilya, kapag kailangan ko ng respeto, nasaan ka? Binuksan ko ang cellphone ko at ipinakita ang bank account namin. Ang joint account natin, nilock ko na kaninang hapon. Huwag mong isipin na tanga ako para hayaan nyo akong isukol sa party tapos uubusin nyo pa ang pera ko pag uwi. Namutla si Marco. Alam kong iyon talaga ang plano niya. At si Katrina, sumigaw. Plinano mo to! Hinitay mo ang araw na to para ipahiya kami. Lumapit ako sa kanya. Hindi. Naghanda ako para hindi na ako muling tapakan ng mga taong tulad mo. Sakto, may malakas na kalampag sa gate. Katrina! Lumabas ka dyan! Bayaran mo utang mo! Sigaw ng isang lalaki sa labas. Natigilan ang lahat. Si Katrina parang naubusan ng dugo. Sino yan? Magkano? Nanginginig na tanong ni Mama Carmen. Ilang libo lang ma, sabi ni Marco. Anong ilang libo? Sigaw ng lalaki sa labas. Kasama tubo, 500,000 na yan. May pirma pa ng nanay nyo bilang garantor. Napaupo si Mama Carmen. Mungso ko ba to o patibong nyo para mamatay tayong lahat? Anong ginamit nyong collateral? Tanong ko. Walang sumagot. At sumigaw ulit ang lalaki. Yung SSS pension documents niya? Ano pa ba? Napabalikwa si Mama Carmen. Ginamit niyo ang papeles ko para umutang sa 5,006? Kasi akala ko po magbabayad si Ate Isabel. At iyak ni Katrina. Sa wakas, inamin niya. Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Katrina mula kay Mama Carmen. Hindi niyo ako binigyan ng party, sabi ni Mama Carmen.
Ang boses ay basag. Ibinenta niyo ako para sa karangalan niyo. Tumawag ka ng pulis, Isabel! Sigaw ni Marco. Kapag kumalat to, tapos na tayo. Tapos na tayo noong ginamit niyo si Mama bilang panangga, sabi ko, at tinawagan ko nga mga pulis. Pagdating ng mga pulis, lumabas ang katotohanan, pekeng pirma. At si Katrina, sa sobrang taranta, ay nadulas. Kuya Marco, sabi mo pirmahan ko na lang pangalan ni Mama, babayaran din naman agad. Lalong namutla si Marco. At ipinarinig ko sa mga pulis ang recording ng usapan nila sa telepono. Ipinakita ko ang screenshot ng text. Kung kulang, gamitin mo muna papeles ni Mama. Tiningnan ni Mama Carmen ang anak niyang lalaki, ang mga matay puno ng sakit. Pinalaki ba kita para gawin akong kasangkapan sa panloloko mo? Kinabukasan, pagkatapos sa presinto, pag-uwi sa bahay, sumigaw si Marco, "Mag-divorce na tayo! Ayokong mabuhay kasama ang isang babaeng inilalaglag ang sarili niyang asawa." Pumasok ako sa kwarto at kinuha ang isang folder. Inilapag ko sa mesa. Ito ang mga bank statement ng lahat ng pera na kinuha mo sa joint account natin para ibigay sa kapatid mo. Ang bahay na to, pera ko bago tayo ikasal. Hindi lang wala kang makukuha, kundi kailangan mo pang ibalik ang ninakaw mo. Tiningnan niya ang mga papel at natigilan. Ipinakita ko pa ang isang email at ito, ang paggamit mo sa pangalan ko para mag-apply ng credit limit increase nang walang pahintulot ko. Gusto mong ipadala ko to sa kumpanya mo? Doon siya tuluyang natiklop. Sumigaw siya, "Oh, kukuha ako ng pera mo. Ano ngayon? Mayaman ka pero hindi ka tumutulong sa pamilya. Tao ka pa ba?" Isang malakas na sampal ang dumapo sa mukha ni Marco galing kay Mama Carmen. Wala ka bang hiya? Asawa mo yan, hindi bangko para sa inyo ni Katrina. Sa sandaling iyon, alam kong tapos na ang lahat. Nag-file ako ng divorce. Si Katrina, napilitang ibenta ang mga mamahaling gamit niya para magbayad ng utang. Si Marco, natanggal sa pwesto sa trabaho. Isang hapon, pinuntahan ako ni Mama Carmen. "Patawad Isabel," sabi niya. "Akala ko makwenta ka. Ngayon ko lang naintindihan, hindi ikaw ang sakim at masama." "Hindi po ako naghihigante," sabi ko. "Ayoko na lang pong manirahan sa isang bahay kung saan ang kabaitan ay itinuturing na obligasyon. Umalis ako sa kasal na iyon, hindi magaan sa pakiramdam pero walang pagsisisi. May mga bagay na masakit kapag nawala pero mas masakit kapag pinanatili. Sa huli, isa lang ang naintindihan ko. Pwedeng mawalan ng pera ang isang tao pero wag na wag mawawalan ng dignidad. Dahil kapag ang isang pamilya ay nabubuhay sa karangalan at kasakiman, darating ang araw, ang mga bagay na iyon din ang susunog sa kanila mula sa loob